Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Wala na ba talagang pag-asang umusad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Mukha kasing gagahuli na sa oras at malapit na rin ang eleksyon. So masasayang lang ba lahat ng pinaghirapan ng Quadcom at saka yung mga nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte? Pakinggan nga natin mula mismo kay House Secretary General Reginald Velasco sa kanyang interview sa programang Usapang Batas ni Attorney Claire Castro at ni Rod Marcelino. Pakinggan po natin at masasagot ang lahat ng ating katanungan. Wala na nga bang pag-asang matuloy ang impeachment case ni Sara Duterte? Panoorin po natin ito. The 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte will be transmitted to the Office of the Speaker if there are no additional complaints that will be filed and if no more lawmakers will endorse them. In an online interview on Friday, January 10, House of Representatives Secretary General Reginald Velasco explains that the reason why the complaints have yet to be forwarded to Speaker Martin Romualdez' office is because he wants to avoid disenfranchising possible complainants. His view comes after some lawmakers appealed to defer the transmittal as more raps may be filed or because they might endorse the existing complaints. But after Velasco gets to talk with the lawmakers once session resumes on January 13, and if there are no more complaints to be filed, he will forward the 3 cases against Duterte to the House leader. Velasco says he faces a unique situation since many complaints were filed and may be filed against a single official, unlike before when the first complaint immediately gets forwarded to the Speaker. Under the House rules, there is no specific timetable as to how long a complaint can stay in the office of the House Secretary General. Velasco says such rules only apply after he has forwarded the complaints to Romualdez, who will then have 10 session days to submit the document to the House Committee on Rules. The Secretary General earlier said his office received feelers that a 4th complaint against Duterte may be filed. He also said some lawmakers told him in confidence that they are thinking of endorsing one of the 3 impeachment complaints filed earlier or another complaint. Several lawmakers and petitioners have urged the House leadership to address the complaints, as a social weather station survey showed that 41% of respondents are in favor of having Duterte impeached from office. Si Secretary General Reginald Velasco, partner. Partner, wala kang audio. Meron, partner. Ayun, okay. Kasi kanina sa balita ay sinasabi kailangan mag-file pa ng another impeachment para ito ay ma-endorso, partner. At well, ito ang nakikitang mabilis na paraan, no, sa pag-usad. Alright. Sec Gen, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Opo, nasa kabilang linya si Attorney Claire Castro po. Yes, good evening, Sec Jen. Yes, ma'am. Good evening po. Yes po, opo. Okay. Kanina po, nadinig ko yung ibang mga interviews po ninyo eh. At kanina po, sinasabi nyo kung dadaan pa to, kung magkakaroon pa ng hearing, mukhang hindi na aabuti ng oras. Kumbaga, kapos na yung oras. Opo, kasi Dito ba, Sir Ken? we have only a few remaining session days eh. Mhm. Ngayon po is nakadalawa na. So, ngayon pong session na to, bali ano po yan eh, 1 month, so 3 times 4 po. So, 12 lang po, 12 session days. Nakadalawa na po, so 12 session days na lang ang po natitira. Kaya, concerned kasi ho nung mga nakiusap sa aking House members, kung aabot pa po dahil sa proseso, the usual process will take a lot of days, no? So, pinag-iisipan po nung magpa-file ng 4th complaint or consolidated complaint, kasi po under our rules, kung makakuha sila ng 103 minimum po na Signatures. House members to endorse it, Oo. diretso na po yun sa Senado. Wala na pong Committee on Justice, wala ng plenary meeting, session about it. Diretso na po, endorse na po namin agad sa Senado. Senate for trial. Pero, sir, sa ngayon po ba, may inaasahan pa ba tayong 4th complaint?
na maaari makakuha ng 103 na mag-i-endorso mula sa House? Yun po ang sinasabi ng ibang House members na kaya ho hindi ko pa matransmit yung tatlong complaints na na-file earlier. May balak po itong mga House members na nakausap ko na mag-file ng another complaint po. Tapos, yung pong tatlong complaints na pinail, may balak ko naman na i-consolidate yun into one complaint. So, dalawa po yung inaabangan natin Yung pong consolidated at saka another complaint po which will constitute the fourth complaint po. Sir, ang tanong lang kasi ganito, syempre, may malakihang peace rally na naganap. Di ba? Na ito ay panawagan ng INC. Diyan po ba ngayon sa House ay medyo nag-aatubili ba dahil dito sa nangyaring peace rally ng INC? Pwede may epekto po yun, no? Pero depende po sa House members. I cannot speak for them, no? Pero yun nga po, kung we will follow the usual process, medyo masikip po yung timetable. Kasi po mag-a-adjourn po kami sa February 7. Tapos magre-resume po elections June 2. Tapos 2 weeks lang po yun. Bali 6 session days lang po yun. Tapos wala na yung session. The next session will be 20th Congress na po sa July 27. So sa tingin nyo, kung magpa-file, kailangan ngayon na. Opo, at saka kailangan po kung gusto nilang mag-prosper yun kaagad, meron na ho nung 1/3 of the House membership, no? Na mag-endorso na para diretso na po sa Senado. Kasi po yung timetable po natin napakasikip na for the usual process po. Okay. Sir, Yes, ang go tanong ahead, ko, partner. pag naabutan ito, syempre, halimbawa, hindi na po, kapos na yung oras. Walang nangyari sa House, Partner, sir. February, Siyempre, campaign period na. Yes, oo. Busy nga, sabi nga ni sir, masyado nang gipit ang oras. Maliban lang kung magkakaroon talaga nung sabi ni sir na mag-i-endorse na 103 na House members, no? Ang tanong, sir, if ever ito ay hindi nakayanin, ano mangyayari sa impeachment complaint asing mababaliwala na siya? Mababaliwala na po kasi kailangan po ang countdown po ng 1-year ban, no? Kailangan ma-refer na po sa Committee on Justice. Yun po yung time for pagka ni-refer na po sa Committee on Justice, papatak na po yung metro na ang kailangan makumpleto nila before the end of this 19th Congress. Oo nga Under our also, the Committee on Justice is given 60 session days. At alam nyo naman, syempre sa Committee on Justice, they will give also the opportunity for the other official, no? Kunyari po si VP, na i-defend yung sarili niya. So, yun po, syempre bibigyan ho siya ng, alam ko po, 10 days na time po para sagutin yung mga allegations against her. So talaga kung masikip kung susundin yung timetable na po yun, yung ganun. Kapos na kapos sa oras, Seggen. Kapos na kapos po dahil yun nga, pag na-refer sa Committee on Justice, yun po, kung itatakel po yan sa pagbalik ng 19th Congress sa June 2, no, after the election, 2 weeks na po yun. Kapusin po talaga ng oras. And ito naman, ang tanong, sir, sir, ang tanong ko, ito medyo parang test case to. If ever po, na na-endorse naman
halimbawa, nakakuha agad ng 103 na sponsor or magi-endorse Opo. from the House at naipasok agad sa Senate. Meron na po ba kayong idea, kasi ito hindi pa nangyayari, na magtutuloy-tuloy ba siya sa Senado yung hearing kahit na magkakaroon na ng eleksyon or nagkaroon na ng panibagong set ng 12 senators? Dalawa po ang opinion dyan eh. May opinion po naman na sinabi mismo ni Senate President Escudero na they have the mandate. Continuing po yung mandate nila sa non-legislative functions, including impeachment. So, kahit na po matapos na yung 19th Congress, the 20th Congress, meron pong 12 na matitira sa kanila, di ba po? In addition to those who will be elected dito sa May 12, no? So, sabi nila, may continuing function ang Senado, no? Pero yun po, may iba namang nagsasabi, hindi, pagtapos ng 19th Congress at wala pang verdict, no, yung trial, wala na po yun. So, dalawa po yung school of thought dyan. At yan So, po pwedeng questionin sa Supreme Court. Yan nga, sir, magiging issue talaga yan. But ang mangyayari niyan, if ever, sir, di ba, malate man ng konti dito sa House, tapos mai-endorso, di ba, bago magtapos yung 19th Congress ng House, pwede pang dinggin sa Senado kung ang susundin ay yung opinion ni Senate President. Opo, yung may mandate pa sila, yung natira pong 12, no? May mandate pa to continue their non-legislative function. Okay, partner. Sige partner, okay na oo. Yun na, malinaw naman yung mga sinabi ni Secretary General Velasco kaugnay nga rito sa estado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kasi yan din ang inaabangan. Ayokong ba inaabangan ko. Partner. Oo. Baka naman pakiramdaman natin si Sir Sec Gen. Ano po ba ang naaamoy-amoy nyo? Medyo kakayanin ba? Or nararamdaman niya lang dyan? Ang lakas ng tawa ni Segjen eh. Hindi po ako nangangamoy eh. Bawal po yan. Akala ko Segjen, ang sakodin nyo, next question please. Ako po'y nakikipag-usap sa mga House members. Oo. Hindi po pang amoy-amoy lang. Kasi kailangan po may ebidensya ako of meeting them, no? Oo. Baka lang makalusot may maramdaman tayo. Correct. Nakiusap po sila na maghintay lang sandali at pagbigyan sila ng enough time to file another complaint or endorse po yung one of the 3 complaints na filed earlier. Oo. Doon mismo sa anong mas mabilis? File another complaint o pwede naman kasi may mga pending complaint na dyan, di ba, Segjen? Endorso na lang. Under our rules po, kailangan another complaint po na may 103 signatures, endorser. Oo. Para diretso na po sa Senate. So, kasi po kung sino yung nag-endorse sa first 3 complaints, doon na po sila nandun na sila So, it has to be another complaint with 103 minimum. Para ho diretso na sa Senate yun. Etong 4th complaint na maka-file ay mga mambabatas. Opo. Sila yung nag-iisip po niyang paraan. Kasi po, without the 103, it will go through the usual process po, which will be very tight, no? Yung schedule po. 103 signatures. Opo, That's actually 1/3. 102.6. Oo. Pero rin ni-round na po natin kasi hindi naman pwede yung 4.4% yung no? So, 103 po yung minimum requirement under our rules.
At tanong ko na lang, sir, kayo, sa experience po ninyo, yung bang pronouncement ng Pangulo ay maaari po bang maka-influence sa House pagdating sa ganitong Oo, usapin sa impeachment? hindi, we cannot discount any possibility kasi po, siyempre, siya po yung leader ng ating bansa. Pero depende po yan sa assessment nitong mga House members. Kasi po ang battle cry nila is accountability, public accountability, no. Yun po yung so kung kung may nag-violate ng batas, dapat to dumaan dito sa proseso ng impeachment. Pati si House Speaker, wag pwedeng sumama doon sa mga Endorse? Pwede po, pero ang example po yan, yung kay Villar po, kay Speaker Villar, no? Nung speaker siya, nag-file ng impeachment complaint, siya mismo ang kasama doon siya yung nagbasa ng impeachment complaint po Tapos, diretso na sa Senado, remember? Kaya nga po, diretso na po, may trial na agad sa Senate noon. Yun po, impeachment case filed against then President Joseph Ejercito Estrada. So, wala akong nagbabawal sa speaker na sumama sa proseso. So kung si Speaker ang mag-i-initiate ng posible makukuha yung 1/3. Tingin nyo? Hindi po natin wala ho akong Comment. karapatan at karunungan para sabihin po yan, sagutin po yan tanong na yan. Opo. Okay. Kasi po yung Liwanag. naalala nyo, Maliwanag yung sinabi Secgen, kung sino man yung dapat na may pananagutan, dumaan sa ganitong klaseng proseso. Maliwanag yun. Yun yung pinaglalaban itong mga House members. Oo. Na kung sino man yung nag-violate ng mga batas, kailangan accountable po. Alright. Malinaw yan. Parang gusto ko yung pinakahuling sinabi ni Secgen parang may nararamdaman akong kakaiba. Ano? Yung nangangamoy. Hindi po, bawal sa aking gawain yun. Ikaw, partner. Hindi Tawag po sa akong Secgen. magmanman, Hindi po pero kasi. yung mga moy, hindi po. Hindi, ibig sabihin lang, si Secgen para sa batas. Correct. No. Yun lang si Secgen. Opo. Diba? Wala ko kasi akong ginagawa kundi sumunod sa ating rules po. Kung ano yung proseso, Sec, no? Oo. At Anong yun proseso? po, ang ating mga boss po doon, yung House members Correct. Kaya kailangan pag may gusto sila, kailangan bigyan namin ng daan para masunod yung gusto nila. Kaya binibigyan namin sila ng sapat na panahon. Yung tatlong impeachment complaint, hanggang ngayon, Secgen, ano yung style? Nandyan pa rin? Nakabinbin? Nandiyan po, nasa opisina ko pa po dahil nakikiusap nga yung ibang House members, wag ko muna i-transmit kay Speaker. Dahil pag transmit ko, yun na lang po ang impeachment complaint na ipapas ni Speaker doon sa proseso po na sa rules, plenary, tapos justice, Committee on Justice. Mas matatagalan. Opo, mas Tanong ko matagal pong proseso. Tanong ko kay Secgen, masasabi niyo po ba kahit isa lang na miyembro ng House kung sino yung nakikiusap sa inyo? Hindi po isa lang kaya kailangan pagbigyan ko. Isa lang pala. More than one po, more than one. More than one. More than one. Oo. Pero syempre, huwag mo may na mga sabihin, no, Secgen? Opo, kayo na kasi they share this information in confidence kaya hindi ko po. Yes. Salamat po. Pangalan. Hindi, alam niyo naman kami kung makakalusot lang naman. Alam ko naman. Baka hindi makalusot. Nagbabaka sakali, Sec. Oo, baka madulas na si Secgen. Nanumpa ako sa kanila na tutok pa rin ko yung tungkulin ko po. Kailangan po tupadin ko yung pangako ko sa kanila. Tama. Alright. Partner, may tanong ka pa kay Secgen. Okay na ako, Okay, partner. okay na. Basta ang gusto ko lang, ang magandang nadinig ko is talaga si Secgen mismo
he wants yung mag-prevail ang rule of law. Yun na yun. Maganda yun. Maganda yun. Opo, Thank you po. opo. Sa proseso. Sec Jen, maraming salamat sa inyong oras at Salamat panahon. din po. At, Sec Jen, thank you po. Mabuhay po. Thank you. Mabuhay din po kayo. Alright. House Secretary General Reginald Velasco, partner. Ayun, ako talaga. Sinusubo. Sabi ni Sec Jen, alams ko na yan. Alams ko na yan. Ano yung mga ba, hindi tanong niya. masasabi kung sino pero Oo. malay. Oo. Pero, anong naamoy mo pa ikaw? Anong naamoy mo? Kasi naamoy ko? sa mga sinasabi, di ba, ni Sec, mukhang labo eh. Malabo kung pag-uusapan natin yung regular. Oo. Regular na proseso na hindi i-endorso ng 103 members, no? Sabi niya 103 Oo, 1/3. members ng House. Mm-mm. So, pero pag ito pumasok, 103 members, ang bilis niyan, partner. Wala nang hearing-hearing yan. Endorso agad yan sa Senado. Oo. So, ang magiging question na lang, kaya tinanong ko sa kanya, di ba? Ang magiging question lang, kasi pag endorso yan, anytime pag endorso yan, partner eh. Oo. Kasi ang mangyayari yan, didinggin na yan sa Senate. Sa Sa Senate. Senate, di ba? Oo. So, ang tanong na lang dyan, kasi si Senate President, sabi niya, ay, meron pa kaming jurisdiction to hear. Kasi hindi naman na, kumbaga, di ba, kasi ang House, di ba, lahat, wala eh. Mm-mm. Mapapalitan lahat yan, di ba? Ang Senado kasi, may naiiwang 12. Oo. Pa-function pa sila eh. Oo. Mapapalitan So- lang naman ng bago. Kaya pa kasi may iwan. Yun ang opinion ni Sec Jen. Senate President. Okay. Pero siyempre, yung mga ayaw na impeachment, iba yung opinion. Mhm. Sabi na, hindi. Pagkatapos ng 19 Congress, tapos na. Oo. Ito ang opinion ni Senator Bato. Sabi niya, ay hindi pwede, Oo. tututol ako. Pag gano'n, sabi niya, ay tututol ako. So makikita mo na talaga kung saan kiling, di ba? Oo. Tutulog ako. So, gano'n. So, in other words, ito ang dapat nating abangan. Di ba? Sa nabanggit kasi ni Sec Jen na siya mismo, syempre, ang gusto niya yung dapat managot, rule of law tayo, makikita mo kung saan siya pagawi. Mhm. Di ba? Sa akin, ang basa ko is, di dapat, kung sino yung dapat managot, through an impeachment proceedings, gawin natin. Kasi ito yung nasa batas eh. Mhm. Rule of law tayo. Di ba? Kung yan ang sentimiento ni Sec Jen, yan din ba yung sentimiento ng mga nasa paligid niya? Sa Siyempre, mga yun naman mambabatas. siyang kausap. Diba? Sa mga mambabatas. Hindi naman yung kanya naaamoy o nararamdaman. Diba? Hindi niya mahula at babasa sa bolang kristal. Ganon. Oo. Kung ano yung... Siyempre, kahit naman mababasa niya yung partner, hindi naman niya sasabihin sa'yo. Sa bagay. Diba? Kasi Oo. talaga ako, partner, sa nakikita ko parang medyo, sa ngayon medyo mahirap. Of course, ang daming mga factor na dapat ikonsidera. Mag-eleksyon, campaign period na. Of course, meron pa itong mga Ang tingin panawagan. ko kasi makaka-apekto, partner. Dalawa eh. Plus, Okay? yung stand ng Malacanang. Oo, nagsalita Oo, siya ulit. nagsalita. Na hindi nagbabago ang posisyon Hindi niya. magbabago. Ha? Oo, pero dapat kasi liniwanagin kasi naman kung ano talaga yung posisyon. Kasi ang posisyon niya, ulitin natin, Pero kaya nga ang tanong ko, kung saan partner, mag-file. paano pag isa sa mga pumirma doon sa pag-endorso ay si House Speaker? Makukuha kayong 1/3. Oo. Yan ay kung yun. sasama siya. Oo. Oh, di ba? Hindi, I mean, walang ibang rito. Ibang pinag-uusapan natin, hiwalay natin. Kasi, sabi nga ni Sec Jen, doon lang tayo sa, rule of law. Kung ano yung batas. Oh. Oh. So, kung sasama, ang tanong natin, sasama kaya si Speaker? If ever, magkaroon ng Oo. 103, Correct. sama kaya siya? Siyempre, pag sumama yan, talagang all-out war talaga. Di ba? Sasama. Although all-out war na ngayon, pero mas all-out war pa pag siya yung kasama doon. Ayan. So, dalawang bagay lang talaga ang pwedeng mangyari.
ang tumagilid at hindi matuloy ang impeachment o yung maliit na pag-asa na pwede pang matuloy. Pero para sa akin, impeachment or no impeachment, the truth will prevail. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Man. Diyos te Agmina.